para sa game number 1 of this match. The Auroras and the Phoenix Army will be lined up. I feel like it is also going to be important kung sino ang mapupunta sa blue side because that is where most of the teams are prioritizing their picks. Wolf and TNC is going to be picking that while also banning all of the 3 assassins para kay Demon Kai. Grabe. Talagang tanggalin mo kagad muna yung foundation ng cores dito ng Aurora. 3 very stable jungle cores are now removed from TNC. Open, yung Harith that could be taken on the first pick. Pero remember, meron pang exchange between Jusin and yung Zask that is available for the Phoenix side. Tinanggal yung Harith, so 2 mages for them are open. Pero pwede mo na naman sabihin na malay mo natin pwedeng ilabas yung first pick Hylos. Oh, yan yung din naiisip ko eh. Kasi parang kung gusto mong maging matagal sa teamfight, parang Hylos na nagagamit ngayon, pwede ka mag-zone, explain pwede, pag There you go. Ayan na nga. Okay. Knowing Aurora, this would likely be an Edith, Valentina. Or either that, or kunin na nila yung naiiwang gold lane, which is yung Moskov. Maybe Moskov Val, para at least yung Val, meron silang kopya Moskov ng Zask. Glorious Pathway. Or, pwede nilang open, actually pwede na silang mag-ano dito, Edith Zask. Para may crowd control ka na agad, tsaka yung mabilis mag-clear ng minion wave. So, Zask. Whoa! Ay, sabagay, kasi baka naisip nila dito, ibaba na yung mga next pa na hero ni Demon Kite. Parang paangat ng paangat yung pick rate nitong Nolan. We've Okay. seen it on the 3rd pick. Now, it's on the 2nd pick on the red side. Actually, ang pinakamataas ng pick rate ni Nolan doon sa red side 3rd pick. Ngayon, paurong siya ng paurong. Paangat siya ng paangat. Pili ko next week, ano na yun eh, nasa first pick na yun eh. Not gonna be surprised if that's the case. Pero yung Phobius, ang kanilang pinakawalan. Kasama yung Julia na parang halos ang tagal nating hindi nakita. Oo, pero ito yung usual na nakakatapat talaga pag nagkaubusan na ng mga assassin heroes. Nawala na sila Alpha, sila Martis. Yeah. Kasi gusto mo yung mabilis na makapasok pagdating doon sa mga objective. Claude is open for Domeng. Either Claude or Moskov. Either way, makukuha nila yung gusto nila makuha. They don't have to pick Rome right now kasi hawak din nila yung first pick sa second phase. Ang kailangan nilang isipin dito is yung selection between, again, yung Tigreal, yung Jawhead, and yung Edith. Those are the top 3 tanks that are being played currently. Instead of that, they go for the carry. Interesting. Pangtunaw din siguro sa Hylos. Kasi dalawa na agad yung makunat dito Oo. for the side of TNC. So for TNC, ano kaya yung goal? Probably sila yung magkuklod. Dito kasi parang maganda siyang combo, Glorious Pathway, habang Yeah. nag-ultimate dito yung Phobius. Diretso Blazing Duet. I mean, with this carry pickup, required ata iban yung Claude tsaka Moskov. Parang hindi pwedeng lumusot yung dalawa. Kasi pag pinalusot mo yung Moskov, it's a winning lane against the carry. Yung Claude, pag pinalusot mo, tutunawin lang yung Dominator's Descent. So I don't think there's a reason why you would let those 2 heroes go through for TNC. So medyo alanganin yung pag-pick ng carry in a way kasi parang nalock in sila sa situation na wala silang flex doon sa second phase. And they banned Valentina instead. Okay, interesting. Yeah, I guess the best way for them to go about it is susubukan siguro nila natanggalan ng ibang mga heroes or give a roamer para kay Renegade na posibleng promotekta na lang dun sa carry. Since ipit na sila, all they can do now is provide an XP laner and a roamer that's gonna pose well para doon sa carry para makapag-farm pa rin si Domeng. Because I think that's what he does best. So probably since nabagit mo yun, baka Kufra, yung mga kuha ng Kufra, Minotaur, Grok. Medyo kakaiba yung yung drafting sequence and na banning dito Yeah. ng dalawang teams natin. I mean, feeling ko paunahan sa paunahan sa Jawhead or Tig. Ang problema kasi if Aurora gets Jawhead 4th pick, baka gawing well, technically naman wala nang flex yung Alright. TNC kasi naka ano na to eh, Rome Hylos na to eh. So, okay, tinanggal na yung Val, I promise. I was gonna say na if you're planning to remove Val, kailangan mo rin tanggalin yung Paramis kasi Paramis Hylos to. Napakadaya nung Netherrealm Revitalized combo. Tapos may Elegant Gem pa yung Hylos na, by the way, interestingly pala, na 2 beses ko proc yung Elegant Gem. Kasi kinoconsider niya yung Netherrealm as HP. For some reason, dapat hindi siya ganun, pero ganun siya. Man. It is what it is. But now that ang Paramis has been removed, ang problema na lang ng Aurora dito is yung possible Louis or Aurora pickup mula sa TNC. At this point, if you have one more final ban para sa kupunan ng TNC Pro Team, you were right. You've mentioned some of the picks na Jawhead. nakita natin kanina. Jawhead was right there. Yung Luyi is still available para sa kupunan ng TNC Pro Team. And there's gonna be no reason for Aurora to pick it up kasi meron na silang Zask. But the export is gonna be the choice here for them. So Jawhead might be an option either for Aurora or para sa Phoenix Army. That's interesting. Well, kinoconsider nila yung XP matchup. There goes Edith. Kinoconsider nila yung XP matchup siguro for the Phobius. Pero with the expert ban, I think talaga mas pinipili nila yung Moskov. Kasi if plano nila mag-Claude, medyo hindi problema yung yung export. So I think Moskov should be the pick here. May for chance TNC. pa ba na na gawing mid tong Julian for TNC? Oh, Could pwede. Yeah. Pwede si Lancy rin, napakalawak ng hero pool niya. Pwede ka, actually kung kung lumang meta to, pwedeng Novaria eh. Novaria is quite decent against the first 3 picks Not gonna of lie, Aurora. Yeah, kasi hindi mo kailangan masyado lumapit compared to those 2 guys. Also give necessary vision. If Wolf is gonna dig that deep in his bag, then posible na makita nga natin yung Novaria. But Julian is still unknown kung mid or Yeah. jungle. I'd say the safest is Aurora Moskov.
It's a well-rounded lineup. But they go for the Louis instead. Ayan na. And Bruno. Although parang pag may isip mo dito, mabibilis kasi tumakas yung mga heroes ng Aurora. So yung ultimate niya, parang hindi din talaga magbabounce during a team fight. So kailangan maging tama dito yung vacuum nung Louis for it to be effective. Ang concern ko dito, ang daming answer from Aurora. Pwedeng kunin yung Arlott ni Edward, pwedeng Grok, Minnow for Renegade, pwede rin yung Tig. Actually, pwede rin yung Johin. Kufra din. Wala silang pakialam dito sa match ng TNC. Kasi, yes, meron kang macro advantage with this composition from TNC. But then, now, Ayan na. it's repelled by the existence of the Tig. So, it's looking like hindi Christmas it's looking like a good pacing for Aurora ng early to mid. Kasi ang kailangan nilang isipin, nag-iisa lang kailangan nilang isipin, pigilan lang nila mag-push yung Bruno and then scale up with these two cores on their side. Oh, tsaka parang kung basics na lang din ang pag-uusapan, mas madali i-pull off at i-execute yung lineup ng Aurora. But for TNC, as long as maging maganda yung laning dito ni Heads, siya yung pinaka magiging frontline for the side of TNC. Yeah, Heads needs to be the stabilizer here para sa kupunan of game number 1, or will the Phoenix Army take it? Casters, pasok. At malalaman na nga natin sa pinakaunang laro ng pinakaunang serye natin in Day 3. Welcome to Mobile Legends! Versus Aurora, once again, kailangan ng makapuntos ng DNC dito. Yeah, ramdam na ramdam din natin ang ingay ng Phoenix Army at ng mga Auroras sa kanilang pagsuporta sa kanilang mga kupunan. Again, nakita natin sa drafting phase pa lang, targeted talaga ang mga heroes ni Demon Kite. Majority ng mga assassins ang inalis against dito kay Demon Kite. Diba? Alam naman na natin, Demon Kite, one of the best assassin users in the Philippines. Simula amateur scene pa lang, papunta dito sa MPL. Parang naging partida pa ata na napunta tayo sa tank meta at hindi niya nalabas yung talento talagang inaangkin niya. Yun nga eh. Tsaka, kumbaga, kaya nga nabanggit at nabansagang smiling demon yang si Demon Kite, di ba? Naging pangiting-ngiti lang yan. Parang tumitesting lang no, ng mga bagay-bagay. And dito masusubok ngayon ang TNC kasi siya talaga magiging aray ko. Ang sakit. Nakalimutan ko na ganito nga pala kasakit ng isang Bruno. And look at this, Kaizen already in the lane. Trigger na gamit niya dito at si Doming ay makakatakas pa pero not for long ata kasi nandun pa rin si Kaizen. Sa lubong si Escalera, buti na lang nandito na si The Hitman para tumulong. Oo, sobrang sakto ni Rene J doon. Imagine kung napatay si Doming doon, 2 siege minion yung mawawala. 300 gold sana yung mawawala sa kupunan ng Aurora. Mukhang sa mid lane ay magkakatusukan lamang at magkakahigupan na rin. Sakit ng kagad. Isipin mo from 100 yung buhay dito ng Renegade down to 30% kagad. And yun yung hirap no kapag meron talagang dispersion in rotation na threat na magagaling dito sa isang Louis. Tapos tatlo pang naka-purify dito sa TNC ha. So mahirap hulihin itong mga heroes na to. Tsaka ang nakakatakot na combo dito for TNC is the moment na gamitin yung diversion play. Pero teka lang, taas. Op. Okay ka lang naman. Hindi ka na. Oh, going back. Ayun, yung diversion plus the glorious pathway. Mabilis ka na nga tumiti. Mabilis ka pang pumunta sa kalaban mo. Mabilisan lang talaga. Naku, parang bibilisan ata ni Renegade itong si Heads. Andun na naman yung mga knockouts. Habang pasok dispersion rotation habang yung Vengeance na nagamit. First blood na nakuha na ni Lancy. Courtesy of that dispersion and rotation and quality. Ngayon, dito sa may bandang iba, daming nangyayari dito. Sa may bandang ibabaw, si Edward naman at si Escalera. At sa may bandang ibaba ay napakatras si Doming. Sumaktong banat lamang pero this is it. 2 siege minions ang nakasalalay dito. Doming! Doming! Si Lancy. Ay, nakita na. And si Doming with the Doming sense. Naiwasan yon habang nagamit na rin kagad yung Glorious Pathway. Para dito kay Escalera, ang dami mga nangyayaring team fights sa taas, sa gitna, sa baba, di ko na alam. Grabe yung gold lane pressure na ginagawa nila with this. Julian, teka lang! Crossover sa tatlo mala Allen Iverson. Naiwasan, no? Pag-crossover, tumingin pa sa likod eh. And Kaizen, look at that. Napagandang iwas nun. Pero puntahan natin ang mga items. Taas Claw na kagad ay available para kay Kaizen. OG na to eh. OG build sa Bruno. Yung tinatawag natin na sustain talaga yung kailangan niya. Kasi lane dominance, okay na yan. Yung damage, nandyan na rin. Yung sustain yung kailangan mong habulin. Pero yung mid lane, Rene J looking for one. Lotion, ngayon, bersata na si Escalera. Kinatay. Ayun na. Yung kabayo. Men, binalibag na ni Edith Veneracion. Ni Edith. Ayun na yun. Pero merong diversion play dito sa may bandang, actually hindi niya ginamit, pinambition lang niya. Still, Kozen in a 2v1 setup, Purify na gamit na rin. Okay, magandang idea to para sa Team Aurora na wala ng Purify for the next 80 seconds. Itong si Kozen. Pero mahaba-haba pa, 20 para doon sa second 30 ng ating game. Ang ganda ng matchup ni Kozen at si Doming. No? Parang ito yung mga bihira lang nating makita. Pero si Edward naman ay tapat rin doon. Habang si Kozen ay pinupuruhan na. Ayun sila sa Aurora. Pasok na naman. Nakatay pa rin second time dito si Demon Kite. Habang si Edward naman, si
sinasalo lang. Andun yung Earth Shutter. Heads ay humaharap na nga rin versus two members from Team Aurora. Si Escalera din binababalan lang ng Ring of Punishment. Ang ganda ng zone at libreng pagong Ayan, para oh. sa TNC. Nilapagan pa ng carpet para sure. Grabe na yung mga crossover dito ni Kingzin. Kanina mala Allen Iverson, ngayon mga Kyrie Irving na. Oh, wait lang, 1v1 ha. Doming versus Kozen. Nako. Pero ramdam mo na yung Hascro, no? Oh, ramdam mo na yung Haslo, ramdam mo na rin yung crit chance na nakukuha niya doon. And para lang sa mga nakakalimot, no, yung passive, yung mechanics, nagdadagdag din kasi ito ng crit chance. Kaya naman kahit one item pa lang yan, yung chances na jumakpat sa loto si Bruno, malaki-laki na rin. Yun nga eh, no? And sa ngayon, sa Team Aurora, nakita pa rin naman natin yung potential ng lineup na to, no? Again, kung hindi man nila makuha tong early game, meron silang mid to late game na power spike, eh, no? Andyan si Doming, even si Edward, eh, no? Kapag bumabataw yung nag-primal rat, may damage din talaga Oo, yan, so masakit. kailangan ingatan dito ng TNC. Mas lalo na kapag punong-puno yung passive ni Edward, no? So kailangan din talagang matahanin. Gusto ko rin na nga, no, pa-take note sa viewers, and Demon Choose na ang binili sa Bruno ngayon. Dahil na-nerf na nga ang kanyang first skill, ang taas na ng mana kusdong. Yun nga, Kaya yung mga Bruno players natin, nilang naglalagay na ng Demon Choose para makapag-spam ng first skill. Oo, no more on skill. And ito yung maganda, no, na pinapakita ng TNC. Actually, nakita na natin to, yung mga nakaraang matches din ng TNC, no? Early game palagi nilang nakukuha. Pero so far, para sa mga laban ng TNC, ito ata ang may pinakamagandang early game nila. Oo, kumbaga paano nila isasara to, that's the second question na kailangan nilang sagutin. And for the longest time, yung talaga naging problema ng TNC Pro Team dito sa regular season. Parang hirap na hirap silang isara ang mga laro. Pagdating ng late game, ay yung shot call talaga yung inaabangan natin. So hopefully, after their week 2, ay nakahanap na sila ng paraan na ayusin ito. And now in the mid lane, mukhang nag-aabang na naman ng laban dito ang TNC. Talagang sinusubukan nilang kontrolin ang tempo. Yun nga eh. Tsaka ang makikita natin dito, no, ang kumbaga sabi ng TNC, okay, hindi natin kailangan magmadali, hindi natin kailangan mag-rush dito. Kasi nga naman, may plano din pala. Ay! Aurora, two-man implosion habang yung purify ni Captain Kozen. Latag din yung Glorious Pathway. Mamamatay si Casey, wala Wow. yung jungler ng TNC. Ngayon, hahabol muna dito si Escalera. Binababaran nila. Nandun yung Earth Shutter. Habang primer up with the Flicker. Hindi nyo ma-maximize yun. Buhay pa rin yung Turtle. Andito pa si Demon Knight. Ang ganda ng pwesto ni Rene J doon. Rene J knew where to be, pero tinusok Ay! at natuhok ng kabayo dong. Nakakaltukan, ladies and gentlemen. Escalera with that crucial kaltok. Hindi nakatakas itong si Rene J. Pero may plano sana doon sila eh, no? May Oo. plano yun si Doming sa itaas. Buti nilang nag-respond kagad itong si Heads. Oh, and so far, it's still a 2K gold lead for the side of TNC Pro Team. But this is still anybody's game, no? Usually, makikita natin talagang ramdam yung lamang kapag nasa 5,000 na, 4,000 na. Kaya naman nagkaano pa rin ng Rora, ng laban. O, ayan, isang pitas na pwede nilang gawin. Still looking for that elusive first kill para dito kila Yue at Doming. Oo. No, speaking of Yue, hindi pa nga natin napag-uusapan si Yue dito eh. Oo. Yung Dominator's Descent niya, no, hindi pa super impactful. Dahil nga naman ang lilikot at ang liliksi ng mga players dito or ng heroes dito ng CNC. Pero mamaya kasi kapag sumato yung mga implosion play na, wait lang, may buha dito sa may bandang ibaba. Renny J, mapapatod na nga rin. Habang Earth Shutter, para dito kay Edward. Namba na naman si Edward. Pero diversion play! Si KZ, nandun yung lamang pa si Edward na napagtulungan nila yung pagkagulat sa TNC. Ang pumupog kay Edward. Iisa pa ata sila, si Demon Kai, tamang dash out lang. Ang daming naganap doon, pero kalat-kalat ang mga members ng Aurora. Pwede makabasag dito sa may top. Men, parang dinivide ang dalawang dagat with the glorious pathway. Nahirapan na talaga, maganda na nga yung engage, nahirapan pang tumakas. That is a great sequence coming in from TNC. But still, Aurora almost taking down Lancy in that exchange. Kamunti ka na, no? Feeling ko, konting kemot na lang sa mga item ni Damon kahit magiging katakot-takot na ang kanilang assassin. Yun na, konting una lang para dito kay Rene J. Naalala ko yung mga kembot, yung mga wow ni Rene J. Oo. Pero kung babalikan natin yung ginawa nila, no, nalugi sila dun sa teamfight, pero may trade naman na ginawa si Doming. Isipin mo, dalawa yung napatumba niya, yung sa Taurus sa taas. Eh, sobrang sulit na nun, no? And late game naman kasi si Kari. When we look at this Escalera using this Hylos, kapag ka late game na, tas na promonta na, syempre, trabaho ng Hylos yun, di ba? Doming and Yue, both of them, pagtunaw ng Hylos. When imagine mo yung glorious pathway mo, sabihin natin may expressway, pero nilagyan ba naman ng Dominator's Descent sa gitna? Isipin mo yun, di ba? Saka hindi mo kasi alam kung sino unahin mo, yung Dominator's Descent ba? O yung mga heroes nila, pero unahin na dito na si Escalera. Makakaset up by din, namatay na kagad din si Escalera habang pasok. Heads! Ang TNC ang Phoenix Army si Heads. Nasa may malaking taas, pero mamatay din siya. Courtesy of Edward. Habang si Doming umatras, figure out. Andun yung nakamula kay Kaizen habang flicker. Edward! At si Kaizen ay napulupatan ni Demon Kite. The smiling Demon, ladies and gentlemen. Kozen! Tamang sipa lang. Nakatakas itong si Demon Kite. Grabe yung mga kaganapan. Konti na lang, isang siguro kung medyo napalakas yung sipa o yung crit chance ay tumaas pa ng konti, that could have been a kill for Kozen, but still, a very nice trade. When you're looking at Aurora right now, lamang ng 3,000, 2,000 kanina ang TNC. The fact na kailangan nilang lumaban doon at kaya nilang lumaban, ibig sabihin, this is still anybody's game. This is
ang bola no, na kay Renegade na. Yup. Hindi is able to find yung mga walang fury. Malaking bagay na yun. Nako, meron na rin ultimate dito sa Renegade. Any moment pwede siya mag-implosion. Nagamit na yung dominate descent. At ang pinupuruhan nila itong si Lancy. Ang socket nung baba. Dewey dito. Kalahati na rin yung buhay. Habang napadang na rin with the pursuit. Escalera will go down. Same with Heads. Dalawang kagad ang kulang dito sa TNC Pro Team. From 1K to 90 na lang ang gold lead ng TNC. At may pagkakataon sila na i-take down itong unang lord ng ating game. At ayan na nga yung pinag-uusapan natin kanina, no? Early game talaga ay kadalasan napupunta sa TNC Pro Team. But for some reason, around the Lord fights ay talagang nakakakita tayo ng mga crucial formation errors kung saan may mga nahuhuli na hindi dapat mahuli agad-agad, no? Pero tama din naman kasi, sino bang popronta, di ba? Malamang si Heads at si Escalera, sadyang hindi na lang naging sapat yung vengeance para mabuhay siya sa mukha ng isang carry. And habang tumatagal tong laro na to, no, kailangan ng masolusyonan yung carry problem dahil sabihin na lang natin, no, flicker yan. Siguro kung may makakahuli ay malaking pabor yun para sa TNC. Oo nga pero kung iisipin mo kasi yung mga knock-up, yung mga hold, iilan lang ang may option dito sa TNC, no? Yung kaltok na escalera, andun din dispersion rotation. Pero kasi kapag mabilis ang kamay mo, yung flicker mo, no, maiiwas mo agad, tapos may mga phantom steps ka pa nagalawan, mahirap hulihin talaga ito eh. Tapos ang dami mo pang reinforcement na aasahan. Nandiyan yung implosion, nandiyan yung onward earth shatter mula kay Edward. So ngayon ay unti-unti na nilang inuubos lahat ng katorihan ng TNC. Very powerful din kasi yung lineup ng Aurora dito. No? Yung sustained na team fight nila, parang never sila mawawala ng bawas. May dalawang buhay pa ang isang Zas, pati na rin yung Edith. No? Kapag low HP sila, pwede mag-reset. Ito yung hindi mo maintindihan kung bakit walang namamatay at bakit laging masakit. Aray ko, speaking of sakit, at sakit na rin ng mga sipa. Dito ni Cozen. They were to play. Diversion play sila pinapalagi Hoy, Renegade! Sasalubog nila ito ng implosion. Napamira na rin ito. Members of Lancy side ng TNC. Mamamatay si Cozen. Kabulan na naman si Aurora. Ang umaabante dito. Lancy will go down. Tatlo. Oh, no. Ang mapapatumba. Ilisa mong dalawa kay Edward. Napaganda pa yung check push ni Renegade with the implosion play. Kailangan nila maklir yung minions dito, Mapi. Oh no, ang liwanag ng Aurora ay kumikinang na. And ang kupunan ng TNC ang naghahanap ngayon ng sagot. 8 seconds para kay Cozen. Pinipuwersa na nila yung torre. Ayan na. Kumbaga, kung item yun, brinote force na nila, tol. Brinote force na yung Torre doon. Biruin mo, ginamit yung alien para makapag-push. And then, with that, Aurora is already ahead by 4,000. Pinag-usapan natin ito kanina, no, Burrito. Yep. Kapag umabot na ng 4,000 ang lamang ng isang team, doon muna na medyo nararamdaman eh. Yung parang, teka lang, parang lugi tayo sa team fight na to. Parang lugi tayo sa item. But this time, of course, for TNC, ito talaga eh, yung win condition nila hindi nagbabago. Oo. Huliin nyo si Domi, pero ang hirap. Ang hirap talaga. Isipin mo ha, naka-flicker yan. Hindi ko alam kung ilang beses ko pa nakita na nagamit na ni Doming yung flicker na yan. Sa laning pace ko pa nakita. Diba sa laning phase pa, diba? Imagine mo yun. And the fact na hindi pa siya natitake down dito, masasabi mo talaga na nandun na siya. Napakaganda ng posisyon ni Doming dito sa laban na ito. And speaking of posisyon, may tendency kasi magsama-sama yung lineup ng TNC. And doon maganda itong si Renegade, no? Ilang beses siya nakahuli ng isa o dalawang implosion. Wala na siyang pakialam dito. As long as mapagamit niya ng Purify yung ilan sa mga members ng TNC. Importante yun. Pero ito naman yung implosion. At si Casey lang napadala! Oh my gosh! Oh my God, that is... Oh no, I feel like that's just miscommunication on their part, man. Parang kita na nila yun eh. Let's be honest, nakita na may tao doon sa loob ng bush pero mukhang naiwan ata sa loob ng diversion. And now they have to defend 4v5. 15 seconds pa naman bago lumabas dito si Kazen. So pakiramdam ko ay aabot with a full 5v5. Pero men, with that misplay ay mukhang nabigay na nga ng libre ang Lord sa Aurora. Ang hirap nito, lalo na ito ay level 2 na Lord. Ito na yung dumadamba. Yeah, sa gitna siya dadaan pero kasi yung mga kasamang mega minions niyan, itutuloy lang yan doon sa top at sa bottom at kailangang mag-isip ng TNC kung paano sila didepensa dito. Kasi kung clear wave ang pag-uusapan, masasabi ko na meron din naman di ba? Oo, meron din naman silang wave clear. Meron pa rin naman pandepensa. Pero ang tanong, makakapag-face lock ba dito ang Aurora? Napipitas ba nila yung mga damage dealer? Kakayanin ba nila ito kalahati yung buhay nung Lord na ito habang basta ni Torres may bandang itaas. Free hit si Doming. Napakasakit nung mga shuriken na binibit. Ako na yung implosion mula kay Renegade. Tutumba siya sa kamay ni Lancy. Ngayon naman ang malalang si Atay. Walang mako ni si Escalera. Habang pasok si Ed pero mamatay siya sa kamay ni Doming. Ngayon meron na sila mga next wave ng minions dito. Dispersion rotation. And this time si Lancy ay mamamatay. Pasok na naman ang Team Aurora. At may mga minions sila. Ang game number 1 ay mapupunta